Magandang araw ho at magandang gabi sa inyong lahat. Ito na naman ho ako at ako'y nadiscover na naman na isang panukala na naman na batas na isusulong daw. Ito, tingnan nyo rin. Itong si Jolo Revilla na anak ni Bong Revilla ay isusulong daw ang gawing batas ang tupad program. Sabi ni Revilla, kapag naisabatas ito, masisiguro daw ang tuloy-tuloy na pondo at implementasyon ng programang tumutulong sa mga nawala ng kabuhayan, dala ng crisis. Ayon din sa kanya, hindi marunong maghintay ang gutom. Walang palugit ang sakuna, kaya dapat laging handa ang gobyerno na tumugon ng mabilis at may malasakit. Yun ay ayon dito kay Jolo Revilla. At ayon pa sa kanya, sa pamamagitan ng Tupad Act, ginagawa nating batas ang programang nagbibigay ng dignidad at agarang tulong sa mga nawala ng kabuhayan, dagdag pa niya. Yan ho ang sabi ni Jolo Revilla. Mukha hong maraming pambili ng steak si Jolo Revilla. Burok na burok ho eh. Anyways, bakit ho niya gustong mag-open pa ng isa pang departamento ng gobyerno? Hindi niya ho ba naiintindihan na may mga gobyerno na, may mga departamento na ng gobyerno na nakalaan para dyan? Bago magbubukas ka na naman ng another departamento para diyan, ay baka hindi niya ho nakikita itong mga departamentong ito. Ito, papakita ko sa inyo. National Disaster Risk Reduction and Management Council, Office of Civil Defense, Department of Social Welfare and Development, Department of Human Settlement and Urban Development, and related housing agencies. Yan po ay ilan pa lamang na departamento na tumutulong sa ating mga kababayan sa disaster, sa mga pangkabuhayan. Ngayon, gusto na naman ito ni Jolo Revilla na magsulong ng another departamento. Another pag-uukulan na naman ng budget. Hindi pa po ba sapat sa kanya yung mga departamentong yun na tumutulong sa mga mamamayan natin? Magagawa ka ng another department na existing na. Antakan niyo yan. Hindi ko alam kung itong si Jolo Revilla hindi niya alam yung mga departamentong yon. Pero atin hong saliksikin kung ano ba ang tinapos nito ni Jolo Revilla. Okay, ito na ho at ating ilathala ng tinapos ni Jolo Revilla. He did finish college in 2018, earning a Bachelor of Arts in Legal Studies from Lyceum of the Philippines University in Cavite through ETEAP or ETIAP. Ano ho ba yung ETIAP? ETIAP stands for Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. It is a special program in the Philippines under CHED, Commission on Higher Education, that allows working professionals to earn a college degree without having to start from first year. So, instead of attending regular classes for 4 years, program recognizes work experience, credits training, seminars, and skills may require some exam, projects, or a few classes, then grant a college degree once all requirements are met. So, this is the faster way to complete a college degree. And this is ideal for actors, politicians, military, managers, OFW, business owners, and so on. He used ETIAP at Lyceum of the Philippines University in Cavite to get his Bachelor of Arts in Legal Studies in 2018. So, yun pong requirements ng ETIAP para ikaw ay makakuha ng equivalent na college degree. Kailangan mo ng 5 years experience. So ito pong si Jolo Revilla ay nag-umpisa ng maging politician at the young age. Kaya po siya ay nagkameron ng equivalent na college degree.
kahit hindi naman siya pumasok ng 4 years. Ito pong current president ang may pakana ng ETIAP na yan okay lang po sana ang ETIAP pero not in all degrees. Kagaya po halimbawa niyan, yung gano'n niya, hindi dapat through experience lang yan. Dapat talaga nag-aral ka. Meron pong mga true experience na dapat mabigyan ng degree, kagaya niya halimbawa po ng skills, mga skill job, mga welder, mga mechanic, yan po dapat po yung mabigyan ng ETIAP. Pero yung sa politika ka, hindi po sapat na magkameron ka lang ng, in my opinion, ng experience. Kasi fail ka na nga dun sa experience mo Tapos makakakuha ka pa ng degree through ETIAP. Kagaya po niyan, hindi niya alam yung mga departments na tumutulong sa mga mamamayan, kaya nagsusulong na naman siya ng panibagong departamento. Kawawa ho naman yung mga lawyer diyan sa Cavite, dahil consider naman na fake yung degree kasi hindi naman siya pumasok talaga ng 4 years So paano yung mga pumasok din ng 4 years? Denied kayo ng kumbaga sa dinoktor na lang yung degree nila. Dinaig pa kayo nun. Kawawa ho talaga yung Pilipinas kung lahat ho ng magiging politician ay puro ganyan. Pero nyo si President Marcos, hindi naman siya tapos ng college, considered a high school graduate siya, kaya po nagkaganyan ngayon ang Pilipinas. Yung pong isa pa na nasa Cavite sa 4th District, yung maingay ngayon, yung tinapik ko nung nakaraang vlog ko, hindi rin din po siya tapos ng college degree lang po siya, hindi naman siya nakatapos as high school, consider high school pa rin po siya. Ito si Revilla, kaya siya nakakuha ng consider college degree kasi nga sa ETIAP na yun na nagre-require ng at least 5 years experience. Pero kung isipin nyo, hindi pa rin siya kumbaga ng daya lang kasi hindi ka naman pumasok ng 4 years. Ganyan ho ba ang gusto nyong maging politiko na namumuno sa ating bansa? Dahil pa po yan ng mga pumasok ng teacher, pumasok ng mga any 4 years course na talagang nakatapos, talaga nagsumika para makatapos. Ito po, ito mga nakatapos, tapos pinapayagan natin na sila yung maging leader ng bansa natin. Dapat baguhin natin ang sistema. Kaya yung mga yan hindi nakatapos, ibig sabihin weak, hindi sila talaga smart. Kung hindi smart ang papatakbo ng bansa natin, ano ba namang aasahan natin? Kagaya na lang din sa Cavite, ilan sila diyan na hindi naman mga nakatapos, ibig sabihin hindi sila smart. So, anong aasahan yung mangyayari sa politiko diyan sa Cavite? At hindi lang po yan, buong Pilipinas po yan. Ganyan. Marami yung hindi nakatapos. It means hindi sila good enough, hindi sila smart enough, kaya hindi sila nakakatapos. Kulang yung kapasidad ng brain nila. Mahina sila, weak sila. So, sila yung nangunguna sa atin na magpatakbo ng ating bansa. Weak din po yung ating gobyerno, weak din po yung ating bansa. Kaya po wala kayong aasahang maging tibay sa gobyerno natin. Yan ang mga yan nanalo dahil sa political dynasty, dahil sa matunog yung pangalan nila, dahil sa yung mga parents nila ay nasa posisyon na, so may support na sila, may mga budget na yan para sila makatakbo, may influensya na yan. Kaya po dapat talaga maalis natin yung political dynasty kasi marami hong mga matatalino sa Pilipinas, marami hong mga tapos na hindi kagaya ng mga to na pwedeng maglingkod. Yung talagang marurunong, yung talagang may utak. Ayun sana ang ating ihalal.
kung hindi naman ho sila natakbo dahil nga sa mga political dynasty na umiiral sa atin sa Pilipinas, ngayon na ho ang panahon para maalis natin yan. Dapat to, kung kayo ay may magandang education, tumakbo kayo. Iparanas natin sa mga tao na hindi natin kailangan ang political dynasty. At yan ho ang numero 1 na nagpapahirap sa ating bansa. Sana ho, paniwalaan niyo ako, sana subukan natin na alisin ang political dynasty. Marami hong marunong. Yan hong mga nasa posisyon ngayon. Sa senador na lamang po, marami diyan ang hindi tapos. Ibig sabihin, yung karunungan nila hindi sapat, pero nadidiyan sila. Sa mga local government, marami ho diyan ang karunungan nila hindi sapat, pero nadidiyan sila. Dahil po, nakaposisyon na yung mga angkan nila diyan. Sige, sana pagtulong-tulungan natin maalis tong political dynasty. Salamat po.